Cleveland ang paborito sa titulo ngayong season at hindi ang Celtics ayon kay O'Neal. Old Mitchell is back, Suns nahihirapan na. Siguradong gagawa ng trade. At Wizards may offer na para sa Lakers at Warriors at iba pang interesado kay Valanciunas. Kayang-kaya. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, new breathable mesh, non-slip rubber shoes, mabibili lamang sa halagang $2,199. I-click lamang ang link sa comment section. Pinangunahan ng muling pagbabalik ni Donovan Mitchell, bumawi ang Cavaliers mula sa pagkatalo noong Lunes sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Indiana Pacers 127-117. Nitong Miyerkules ng araw sa Gainbridge Fieldhouse. 2 araw lamang ang nakalipas, dumayo ang Pacers sa Cleveland at naputol ang 12 sunod na panalo ng Cavaliers. Ngayon araw, nagkapalit ng sitwasyon at ang Cleveland ang tumapos sa 6 na sunod na panalo ng Indiana. Sa simula pa lang ng laban, mabilis ang naging simula ng Cavs sa pangunguna ni MVP candidate Donovan Mitchell. Nagtala si Mitchell ng 12 sa unang 18 puntos ng Cleveland at umabot ng 19 na puntos sa unang quarter, ang pinakamataas niyang talaan sa pagbubukas ng laro ngayong season. Ngayong season, nag-adjust si Mitchell ng kanyang laro upang bigyang daan at suportahan ang mas batang teammates tulad nina Darius Garland at Evan Mobley. Dahil dito, bumaba ang kanyang mga numero, kabilang ang scoring average at shot attempts na pinakamababa mula noong rookie season niya. Nagkaroon din siya ng mga hamon sa simula ng Enero na nagdulot ng mga tanong tungkol sa kanyang kondisyon. Ngunit pinakita ni Mitchell ang kanyang husay sa scoring nitong Miyerkules, nagtapos siya ng 35 points in 12 of 23 shooting and 3 of 9 from 3-point range. Ito ang una niyang 30-point game from December 27th. Si Garland, tubong Indiana, ay nagdagdag ng 24 na puntos at 7 assists, kung saan 13 puntos ang nagmula sa ika-4 na quarter. Si Mobley naman ay nagtala ng 22 puntos at 13 rebounds, ang kanyang ika-12 20-10 game this season. Nag-ambag din si Jarrett Allen ng 16 na puntos at 9 na rebounds, habang si Max Strus ay nagbigay ng 13 puntos mula sa bench. Dinumina ng Cavs ang laro, nanguna sila sa halos buong laban. Bagamat lumapit ang Pacers bago mag-halftime, bumawi ang Cavs sa third quarter kung saan nanalo sila ng 38-28. Ang pagbuti ng third quarter ay resulta ng pagtutok ni Coach Kenny Atkinson sa kahalagahan nito na binigyang diin niya sa shoot-around. Sa huli, hindi na pinakawalan ng Cavs ang kontrol at nakapagtala ng isa pang panalo na doble ang lead. Para kay Atkinson, ang ganitong back-to-back na laban ay parang ensayo para sa playoffs at isang pagkakataon upang mag-adjust mula sa nakaraang pagkatalo. Matapos ang laro, sinabi ng former Cleveland na si O'Neal na Cavaliers ang paborito sa East para sa titulo at hindi ang Boston Celtics. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, umiscore si Trae Young ng season high na 43 puntos at matagumpay na nagtapos ang Atlanta Hawks upang talunin ang bumibisitang Phoenix Suns 122-117. Nitong Miyerkules, nagtala si Young ng 13 of 31 field goals na nagbigay sa kanya ng kabuang 3,556 baskets in his career. Na pumwesto sa ika-10 sa kasaysayan ng prangkisa, lagpas kay Al Horford. Siya ay 6 for 12 in 3-pointers and 11 of 14 in free throws with 5 assists. Nakakuha rin ng Atlanta ng 22 puntos at career high na 21 rebounds mula kay Onyeka Okongwu at 19 na puntos mula sa kapwa reserve na si Garrison Matthews na nagtala ng 5 3-pointers. Pinangunahan ng Phoenix si Devin Booker na may 35 puntos at si Kevin Durant na may 31 punto, 9 na rebounds at 6 na assists. Naiwasan ng Atlanta ang pagkatalo sa kanilang season series matapos matalo ng 123-115 noong Biyernes. Natigil ang 3-game win streak ng Suns at natalo sila ng 11 sunod na laro sa Atlanta. Nakuha ni Grayson Allen ang unang kalamangan ng Suns sa laro sa pamamagitan ng isang 3-pointer sa natitirang 5.5 seconds in first quarter. Ngunit gumanti ang Hawks sa isang 3 mula kay Bogdan Bogdanovic sa natitirang 1.5 seconds and leading 33-31. Pinalaki ng Atlanta ang kanilang kalamangan hanggang 12 puntos sa ikalawang quarter at nanguna ng 64-56 in halftime. Nag-init si Durant sa ikatlong quarter na may 14 na puntos na tumulong sa Phoenix na maging leading ng 84-75. Ngunit nag-rally ang Hawks upang tapusin ang quarter na may 89-87 lead.
Ang Suns ay naghahabol ng 8 puntos ngunit naitabla ito sa 101-101 sa basket ni Booker in 6:40 minutes remaining. Gumawa naman ng Atlanta ng 13-3 run at nakuha ang 10 puntos na kalamangan sa ikalimang 3-pointer ni Matthews. Nag-ambag si Young ng 13 puntos sa ika-4 na quarter upang masigurado ang panalo. Nawala si Bradley Beal sa Suns ng ilang minuto dahil sa injury sa binte na nakuha niya sa natitirang 5:53 minutes in third quarter. Bumalik siya sa ika-4 na quarter matapos masuri ito sa locker room at nagtapos na may 11 punto sa 28 minuto mula sa bench. Anong masasabi nyo sa pagkatalo ngayon ng Suns mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Washington Wizards ay nag-iisip na i-trade ang kanilang center na si Jonas Valanciunas bago ang deadline sa Pebrero 6. Gayunpaman, ayon kina Josh Robbins at David Aldridge mula sa The Athletic, hindi nila ibebenta si Valanciunas sa pinakamataas na bidder lang. Bagamat mahusay si Valanciunas sa scoring at rebounding, limitado ang kanyang value sa trade market. Hindi siya kilala sa floor spacing o rim protection at hindi rin siya mabilis para sa defensive switches. Ang kontrata ni Valanciunas habang hindi mabigat ay hindi rin bargain. Mayroon siyang $9.9 million cap hit this season, $10.4 million guaranteed salary in 2025 to 26, and no guaranteed $10 million for 2026 to 27. Kung walang magandang offer, posible ring panatilihin siya ng Wizards tulad ng ginawa nila kay Tyus Jones noong nakaraang taon. Si Valanciunas ay nilagdaan upang maging leader at mentor para sa mga batang manlalaro, partikular kay rookie Alex Sarr. Bagamat limitado ang kanyang minuto, nag-aambag siya ng 12 puntos at 8 rebounds kada laro. Sa kabila ng posibilidad ng trade, positibo ang pananaw ni Valanciunas. Ginagawa ko lang ang trabaho ko araw-araw, kung ano ang desisyon ng team, wala akong kontrol doon, aniya. Nagbiro rin siya na papatayin niya ang kanyang telepono habang papalapit ang trade deadline. Ayon sa isang league source na nakapanayam nina Robbins at Aldridge, ang pinakamagandang offer ng Wizards sa trade para kay Jonas Valanciunas ay 2 second round picks kahit hindi maaga ang mga ito. Maganda ito para sa katawan ko, ani Valanciunas na natatawa ng tanungin tungkol sa kanyang limitadong workload. Kailangan mo ring tingnan ang mga positibo, di ba? Maganda ito para sa katawan ko at hindi ako pagod. Kailangan mo ring tingnan ang mga positibo, di ba? Maganda ito para sa katawan ko at hindi ako pagod. Handa akong maglaro anumang oras tawagin ni coach ang pangalan ko. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Matagal nang iniuugnay si Valanciunas sa Lakers at Warriors bilang posibleng trade destination, kaya ito ang inaasahang gusto nila bilang magiging kapalit. Ang Knicks naman ay nagpapakita rin ng interes sa kanya ngayon, bagamat hindi malinaw kung aktibo pa rin ang interes ng New York. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.